Umano'y convoy ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na huling dumaan sa EDSA busway. Convoy, inisyuhan ng violation ticket ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SITE. PNP Chief General Romel Francisco Marbil sinabing may emergency ang senior official na dumaan sa busway kagabi. Mga lugar na nasa red category kaugnay ng papalapit na May 2025 elections, inaasahan madaragdagan pa ayon sa COMELEC. Payout sa mga benepisyaryo ng Expanded Centenarian Act of 2024, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At Biodiversity Research ng DENR, Philippine Coast Guard at University of the Philippines sa Kalayaan Island, nagsimula na. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, February 26, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nahuling dumaan kagabi sa EDSA busway ang isang convoy na nagpakilalang kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Sinasabing nangyari ang insidente sa may area ng Ortigas. Makikitang hinarang ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SITE ang convoy kung saan nakausap ng mga ito ang isang pulis. Nag-request ang naturang pulis na payagang dumaan sa busway ang umano'y convoy ni General Marbil na may emergency at patungo sa Campo Crame sa Quezon City. Sino po yan? Sino po yan na PNP? Chief? Alam niya na yan, sir eh. Sino po? Pakrami kami. Oo nga, pagkarami. Alam niyo naman na bawal yan dito, sir eh. Mag-coordinate po tayo. Hindi agad na isyuhan ng violation ticket ang convoy na dumaan sa busway. Subalit, bumalik sa saig ng isa sa mga pulis matapos na makapaghatid sa krame para kunin ang kanilang violation ticket. Sa kaugnay na balita, ipinaliwanag ngayon ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na mayroong emergency ang mataas na opisyal ng Philippine National Police na dumaan sa EDSA busway kagabi. Ayon sa hepe ng pambansang pulisya, may kasunduan ang PNP at Department of Transportation na maaring dumaan ang mga pulis sa busway kapag mayroon itong emergency kaugnay sa kanilang trabaho. Mula sa Camp Crame, ang detalye ay hatid ni Lea Ilagan live. Lea, inamin ba ni Chief PNP kung siya nga yung dumaan sa EDSA busway at nabanggit ba kung ano yung sinasabing emergency? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Hindi inamin at hindi rin itinanggi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kung siya ba talaga ang dumaan sa busway. Sa halip, sinabi ng pinuno ng pambansang pulisya na maaari namang dumaan ang mga pulis sa busway tuwing emergency. Kasama niya ito sa kasunduan ng PNP at DOTR. May kaugnayan aniya sa life and death na operasyon aniya ang pulong na hinahabol ng opisyal na sakay ng sasakyan kaya't dumaan ito sa busway. Binanggit pa ni General Marbil na si DILG Secretary John Vic Rimulya na ang mag-aanunsyo kung anong klaseng operasyon ito. Ang PNP po, we are always in kahapon. We are in heightened alert. We are on call 24 hours a day. And there's a guidelines sa nilabas po ng DOTR na the PNP vehicles, ang sinasabi, in case of emergency, national issue, you can use that. Yun po yung natin. And that's on duty. And there's an emergency that we have to call kasi meron po kaming operation last night and the SALG will announce kung ano po yung nangyari last night and we're happy po. Sinabi pa ni Chief PNP na iginagalang ng pulisya ang mga tauhan ng DOTR kaya naman bumalik aniya ang isang pulis para magpatiket matapos na maihatid sa krami ang sakay ng mga opisyal.
Gayunman, ipinunto ni General Marbil na hindi na aniya dapat na inilabas ang plaka ng sasakyan para sa seguridad, lalo na't nagsabi naman aniya ang tauhan ng Highway Patrol Group na nasa emergency sila. Aga? Maraming salamat, Leia Ilaga. Pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial payout ng cash gifts sa mga benepisyaryo ng Expanded Centenarian Act of 2024. Bahagi ito ng pagkilala sa naging kontribusyon sa bayan ng mga Pilipinong centenarian, octogenarian at nonagenarian. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, magkano ba ang kanilang matatanggap na cash gift sa ilalim ng bagong batas? Yes, Ella, sa ilalim ng Republic Act number 11982 o Expanded Centenarians Act of 2024, mabibigyan ng cash gift sa mga senior citizens ng 10,000 piso sa pagsapit sa edad na 80, 85, 90 at 95 anyos, habang 100,000 pesos naman ang ibibigay na cash incentive sa centenarian o 100 years old. Sa ceremonial payout na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ngayong araw, 14 na seniors ang nabigyan ng cash give. Sa buong bansa, 1,079 ang magiging benepisyaryo sa simultaneous payout, kung saan aabot sa 12 million pesos ang ipapamahaging payout sa seniors ngayong araw. Sa kabuuan, aabot sa 2.9 billion pesos ang ibibigay na cash gifts ngayong taon sa mahigit 275,000 senior citizens sa buong bansa bilang pagkilala sa kanilang naging kontribusyon sa lipunan. Ayon kay Pangulong Marcos, ang kanyang paglagda sa bagong batas na ito ay pagpapatunay ng pagkilala ng pamahalaan sa malaking ambag ng mga senior citizens, gayon din ang pangangalaga sa kanilang kapakanan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Ipinagpatuloy ng Korte Suprema kahapon ang oral arguments hinggil sa mga petisyon na layong ideklarang labag sa saligang batas ang paglipat ng unused funds ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth pabalik ng National Treasury. Kinwestiyon ng maestrado kung bakit nilipat ang pondo ng PhilHealth para sa mga proyekto na fully funded na. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Sa oral arguments kahapon kaugnay sa mga petisyon na tutol sa paglipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth pabalik sa National Treasury, tinanong ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier si Solicitor General Minardo Guevara kung bakit inilipat ang unused funds ng PhilHealth para pondohan ang mga programa na mayroon ng nakalaang pondo o fully funded na. Partikular na binanggit ni Justice Lazaro Javier ang Panay Guimaras Negros o PGN Island Bridges Project na lumalabas na fully funded na anya sa pamamagitan ng isang loan mula sa South Korea. The PGN Bridges Project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Yes. So while funding a project that is already fully funded under the category of unprogrammed. Tinanong din ng maestrado kung may nagastos na ba ang pamahalaan sa loan mula sa bangko sa South Korea para sa isang proyekto na hindi pa nasimulan. Has the government spent even a single centavo from that loan, considering that the project has not even started? there is nothing to spend for if the project has not even started. Muling tinanong ni Lazaro Javier si Guevara kung wala pang nagasto sa loan, bakit kailangan pang ilipat ang pondo ng PhilHealth para rito? Dagdag pa nito, nagkaroon din ng karagdagang pondo ang kaparehong proyekto noong 2022 na nagkakahalaga ng 50 million pesos at 57 million pesos noong 2023. Nangako naman ang SOLJE na aalamin nila ang detalye hinggil sa isyu na ito.
Itutuloy naman ng Korte Suprema ang oral arguments sa mga petisyon kontra sa paglipat ng pondo ng PhilHealth sa March 4 ng alas 2 ng hapon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagpapaliwanag ng Korte Suprema ang social media personality na si Francis Leo Marcos. Kasunod ng pag-atras nito ng kanyang kandidatura sa pagkasenador sa darating na eleksyon. Binigyan siya ng Supreme Court ng 72 oras para magpaliwanag upang hindi ma-cite in contempt dahil sa kanyang withdrawal sa halalan. Nauna nang naglabas ng TRO ang SC laban sa kautusan ng Commission on Elections na ideklarang nuisance candidate si Francis Leo Marcos, subalit kalaunan ay binawi nito ang kanyang kandidatura. Inaasahang madadagdagan pa ang mga lugar na nasa red category sa ilalim ng areas of concern kaugnay ng 2025 national and local elections. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, dahil na rin ito sa pagtaas ng election-related incident ngayong kampanya. Mula sa Maynila, ang detalye hatid ni Dante Amento live. Dante, saan-saang rehiyon ba yung mga lugar na posibleng madagdag sa red category? Magandang tanghali aga. Sa ngayon ay wala pang ibinigay na partikular na mga maraming lugar na ibinigay ang Commission on Elections. Partikular lang na binanggit ng komisyon itong probinsya ng Maguindanao at gayon din ng Cotabato diyan sa Mindanao. Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na tumaas ang bilang ng election-related incidents pagpasok ng campaign period. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, partikular na may spike o pagtaas ng karahasan sa halalan sa probinsya ng Maguindanao sa Bangsamoro Region. Pinakahuling election-related incident sa BARM ay noong nakaraang araw kung saan isang Vice Mayor sa Datopiang, Maguindanao na si Attorney Omar Samama ang binaril. Kaugnay nito, sinabi ng COMELEC na posibleng madagdagan ang mga lugar o areas of concern sa bansa na mapabilang sa red category. Sa unang inilabas ng COMELEC, nasa 403 na mga lugar ang prioridad na babantayan dahil sa security concern. 188 dito ay yellow category, 177 sa orange category, at 38 naman ang sa red category. Kapag ang isang lugar ay nasa red category, ay may matinding tunggalian sa politika at banta mula sa komunistang grupo. Ang red category ang pangunahing babantayan ng mga otoridad sa eleksyon. Pinakamarami sa mga red category ay 32 ay nasa Bangsamoro Region. Maghihintay naman aga ang Commission on Elections o COMELEC ng rekomendasyon mula sa Philippine National Police at gayon din sa Armed Forces of the Philippines kung ano yung magiging hakbang, partikular dyan sa Bangsamoro Region kung saan nga naitala yung mataas na kaso ng election-related incidents kung sila ba isa sa ilalim sa mas mataas na category. At ayon pa kay Chairman Garcia, sana huwag naman na darating sa punto na ang isang lugar ay ilalagay pa nila sa COMELEC control kung saan maapektuhan din ang galaw ng ating mga kababayan at gayon din apektado yung kanilang ekonomiya sa lugar. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nilinaw ni Senate President Francis Escudero na hindi siya interesado na palitan si Vice President Sara Duterte sakaling maalis ito sa pwesto matapos ang impeachment trial. Hinimok din ng senador ang mga mambabatas na nagsusulong ng impeachment na linawin ang motibo upang hindi mabahiran ng personal na interes ang magiging paglilitis sa pangalawang Pangulo. Ayon sa konstitusyon, mamimili ang Pangulo ng mga maaaring kapalit ng Vice Presidente mula sa hanay ng mga mambabatas na at least 40 years old, tsaka ito magkahiwalay na pagbobotohan ng Senado at Kamara. Hindi ako interesado maging vice. Ang pangit naman nun sa panlasa, kami magdedesisyon kaugnay niyan, tapos yung pala, interesado ko at gusto ko pala. So ngayon pa lang sinasabi ko na, hindi ako interesado, tatanggihan ko yun kung inalok man sa akin yun.
Inaresto ng Mandaluyong Police sa pakikipagtulungan ng Department of Migrant Workers ang isang security guard na sinasabing tumatanggap ng pera kapalit ang pangakong appointment para sa pre-departure orientation at mabilis na paglalabas ng certificate para sa aplikante na nais mag-abroad. Sa pamamagitan ng entrapment operation na aresto ng mga otoridad ang security guard ng Overseas Workers Welfare Administration at naka-duty sa loob mismo ng tanggapan ng DMW sa Blas F. Ople Building sa Mandaluyong City. Sinasabing nagpapabayad ang security guard ng halagang 35,000 pesos kapalit ang pangako ng umano'y mabilisang PIDOS schedule. Ang PIDOS ay isang mandatory seminar na kailangang pagdaanan ng mga first-time OFW na magtatrabaho sa abroad, pero ito ay ibinibigay ng libre ng gobyerno. 2 biktima mula sa Batangas na first-time magtatrabaho sa Bahrain ang inalok umano ng security guard ng tulong kapalit ang pera ang kabayaran. Agad na nagsumbong sa kinaukulan ang mga biktima hanggang sa tuluyang maaresto ang CQ. Muli namang nagpaalala ang DMW sa mga aplikante sa abroad na huwag makipag-ugnayan sa mga fixer dahil ito ay labag sa batas. Pinag-iingat ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga Overseas Filipino Worker o OFWs mula sa mga mapansamantalang loob online. Ito'y dahil sa patuloy na pagdami ng online lending scams na nag-aalok ng pautang sa mga OFW. Mula sa Mandaluyong City may report si Ivan Alvarez live. Ivan, paano ba ang modus nitong mga online lending scams? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon sa babalang inilabas ng Department of Migrant Workers o DMW, karaniwang nag-aalok ng emergency cash loan o malalaking investment ang mga online lending scam sa mga overseas Filipino workers o OFWs upang makapanloko. Mulit-muli ang paalala ng DMW Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program sa mga OFW patungkol sa mga lumalaganap na ganitong modus online. Sa modus na ito, mayroong mag-aalok ng pautang na may mababang interes at mabilis na ipoproseso gamit ang social media. Humihingi rin ito ng passport at bank account sa mga OFW para sa gagawing fund transfer at saka ia-add sa isang Telegram group chat ng mga kasabwat na scammer ang mga kasaling miyembro. Ayon sa ahensya, hinihinga ng mga ito ang biktima ng 20% safety deposit bago i-release ang loan. Pagkatapos nito, upang magmukhang lehitimo, ay ipapakita sa biktima na maaari nang i-withdraw ang loan gamit ang one-time PIN o OTP na ibibigay ng scammer. Oras na subukan ng i-withdraw ang pera ay sasabihin ng mga scammer na mali ang na-input na bank account at kasalukuyan naka-hold ang pera. Upang ma-release umano ang loan, sisingilin ulit ang biktimang OFW ng karagdagang bayad na doble na ng naunang deposit fee. Ayon sa DMW, huwag maniwala sa mga ganitong klaseng modus at agad na i-report sa kanilang tanggapan ang mga katulad na insidente. Ella, dagdag pa ng ahensya, huwag maniniwala sa mga natatanggap na email o mensahe na mga nagpapakilalang taga DMW unless na mga panloloko kaugnay ng mga OFW. Yan muna ang update mula dito sa Mandaluyong City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Magdaraos ang Department of Migrant Workers at International Labour Organization o ILO ng isang forum upang palakasin ang proteksyon ng OFWs laban sa pang-aabuso at karahasan. Itatampok sa forum ang ILO Domestic Workers Convention 189 at Violence and Harassment Convention 190 upang suriin ang pagsunod ng DMW sa mga ito. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, mahalaga ang mga kasunduang ito upang mapanatili ang dignidad at kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa.
Nagbukas ang Japan ng aplikasyon para sa 50 nurse at 300 care worker positions sa ilalim ng Japan-Philippines Economic Partnership Agreement. Ang mga matatanggap na aplikante ay sasailalim sa libreng 6 na buwang pagsasanay sa wikang Hapon sa Pilipinas at 6 na buwan sa Japan bago magsimula magtrabaho sa mga ospital at pasilidad ng pangangalaga. Inaasahan tataas ang pangangailangan sa mga healthcare workers sa Japan dahil sa tumatandang populasyon, kaya hinihikayat ang mga aplikante na kumuha ng Japanese license para sa mas matagal na pananatili sa trabaho. Pag-aaralan ng Department of Transportation o DOTR ang pagpapalawig sa oras ng operasyon ng MRT-3 at LRT Line 1 at Line 2. Ayon sa ahensya, maaaring umabot hanggang hating gabi ang operasyon ng mga railway system. Ang detalye sa report ni JP Nunez. Bukas ang Department of Transportation o DOTR sa anumang mga suwestyon na magpapaganda pa sa serbisyo ng MRT-3, LRT Line 1 at Line 2. Ito ang ipinahayag ng bagong kalihim ng DOTR kaugnay sa pagpapabuti ng passenger experience ng mga mananakay nito. Kasama na dito ang pagpapalawig ng oras ng operasyon ng mga rail system. All options are on the table. Lengthening of hours, whatever bright ideas the DOTR or the operators of our rails, our MRTs, our LRTs can come up with, all options are on the table. Ayon kay Secretary Dizon, sa mga susunod na araw, kakausapin niya ang operator ng MRT-3 upang pag-usapan ang posibilidad na i-extend hanggang hating gabi o hanggang 2:00 ng madaling araw ang operasyon nito. Batid naman anya niya na may issue sa maintenance ang dagdag oras ng operasyon ng MRT-3. Why can't we do it until midnight? And let's see. Kung kaya midnight, why can't we do it until 2 a.m.? We always have to find a way to push the envelope a little bit. No? And this is all for passenger welfare. No? We want to make the commuting public lives easier. Kung mapapalawig ang oras ng operasyon ng MRT-3, mas marami anyang makakasakay, lalo na ang mga nagtatrabaho sa gabi. Increasing the operating hours by 2 hours, ang laking bagay nun, ha? Ang laking bagay nun in terms of pila, ang laking bagay nun in terms of ano. Tapos ang isa pang tatanong ko dyan, bakit hindi tayo makapagdagdag ng bagon? Sa susunod anya na linggo, susubukan niya mismo ang pagsakay sa MRT-3 para malaman kung ano pang improvement ang kinakailangan nito. Sa kasalukuyan, umaabot ng 10:09 PM ang huling biyahe ng MRT-3 sa Taft Avenue Station nito. Hanggang 10:15 PM naman ang LRT-1 sa FPJ Station nito sa Quezon City. At ang LRT-2 hanggang 9:30 PM naman ang huling biyahe ng tren sa Recto Station sa Maynila. Nauna nang ipinanukala ng ilang mga grupo ang pagpapalawig sa oras ng biyahe ng MRT-3 bilang konsiderasyon sa mga commuter, lalo na ang mga nagtatrabaho sa gabi. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihimok ng Department of Agriculture ang mga local farmers ng kamatis na direktang makipag-ugnayan sa mga palengke ngayong nalalapit na ang harvest season. Ginawa ng DA ang pahayag matapos na bumaba sa 4 hanggang 5 piso ang farm gate price ng kamatis sa ilang mga lugar. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, maaari nilang bigyan ng direktang market access sa mga local farmer ng kamatis para makakuha ng resonableng buying price nito. Muli ring nanawagan ang DA sa mga trader na huwag samantalahin ang mga local farmer at baratin sa presyo ng kamatis at iba pang agri-products. Nagsimula na ang pananaliksik ng Department of Environment and Natural Resources kasama ang Philippine Coast Guard at mga eksperto ng UP Marine Science Institute sa Kalayaan Island. At para sa detalye, may report si Ryan Lacanlale live.
Ryan, para saan niyang ginagawang research sa Kalayaan Island? Aga, ayon sa Marine Environmental Protection ng Philippine Coast Guard, unang hakbang lamang ito ng mga serye ng aktibidad para sa rehabilitasyon ng mga coral reef at iba pang marine ecosystem sa West Philippine Sea. Nangangalap ngayon ng datos tungkol sa biodiversity ng Kalayaan Island ng DENR Biodiversity Management Bureau kasama ang UP Marine Science Institute at Philippine Coast Guard Marine Science Group. Kabilang sa aalamin nila ang mga komposisyon ng mga seaweeds, mga benthic invertebrates o yung mga lamang dagat na walang backbone gaya ng mga talaba, kuhol at iba pa na nasa seabeds ng Pag-asa Island. Sa ngayon ay nasa ika-5 araw na ang grupo sa Kalayaan Island. Nagsimula ang kanilang pag-aaral sa mga yamang dagat sa Kalayaan Island noong February 22 at matatapos sa February 28. Ayon sa PCG, ito ay alinsunod sa mandato ng ahensya na sa pangangalaga ng kapaligiran sa karagatan at pagkilala sa napakahalagang papel ng marine environmental at mga yamang dagat para sa sambayan ng Pilipino. Matatandaang noong nakaraang taon ay iniulat ng PCG ang pagtambak ng mga patay na coral sa Sandy Cay 2, ang isa sa 4 na sandbar sa Pag-asa Island. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Tiniyak ng United Nations World Food Program o WFP na mananatiling pangunahing prioridad ang Pilipinas sa kabila ng USAID freeze. Ayon kay WFP Regional Director Samir Wanmali, minimal lang ang magiging epekto ng USAID freeze sa 7 bilyong pisong pondo ng school meals at food voucher program. Dagdag pa niya, magpapatuloy rin ang suporta ng WFP sa emergency preparedness at food security initiatives ng Pilipinas. Nabawasan ang agresyon ng Chinese Navy sa West Philippine Sea kasunod ng mga isinagawang pagsasanay ng Pilipinas at iba pang kaalyadong bansa ayon sa Philippine Navy. Samantala, tiniyak ng Philippine Air Force na handa ang kanilang puwersa na magbigay ng escort sa civilian aircraft na magpapatrolya sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Bumaba ang mga natalang agresyon ng China sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na bilateral at multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas kasama ang ibang kaalyadong bansa ayon sa Philippine Navy. Gaya ng kakatapos lang na pagsasanay ng AFP kasama ang French Navy noong 1 linggo kung saan walang na-monitor na barko ng China malapit sa lugar na isinagawa ang pagsasanay. Actions of the government to bring in other nations to observe and protect the rules-based international order are very much welcome, and we have noted a marked decrease in the illegal and coercive actions of the PLA Navy each time there is a multilateral or bilateral maritime cooperative activity. Nitong buwan ng Pebrero, sunod-sunod ang isinagawang pagsasanay ng sandataang lakas kasama ang Estados Unidos, Japan, Australia, Canada at France. Ayon sa Philippine Navy, asahan pa ang mga ganitong pagsasanay. Welcome development naman para sa sandataang lakas ang pag-unfreeze ng Estados Unidos sa $336 million na military assistance nito sa Pilipinas. Ayon kay Trinidad, maipagpapatuloy na ng AFP ang mga programa gamit ang naturang pondo para sa land, air, sea, support system, cybersecurity at iba pa. The unfreezing of the aid to the Philippines by the U.S. government is a very much welcome development, and with this particular unfreezing of the support by the U.S. government, it only means that our programs that have been initially planned out will push through. Positibo rin ang pananaw ng Malacanang ukol dito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malaking tulong ito sa bansa at nagpapakitaan niya ito ng patuloy na matatag na relasyon ng Pilipinas at US.
So kung nagkaroon po tayo ng exemption at nagkaroon po tayo at ibibigay po at i-release ang $500 million foreign Filipino financing sa atin, ito po ay napakalaking bagay at nagpapasalamat po tayo sa suporta na yan. Samantala, nakahanda ang Philippine Air Force na magbigay ng escort sa mga civilian aircraft na nagpapatrolya sa West Philippine Sea kung kakailanganin. Whenever we are called upon to deploy our air assets to support other aircraft operating, be it civilian aircraft or another military aircraft, the Air Force is capable. Kasunod ito ng ginawang paglapit ng hanggang 3 metro ng helicopter ng Chinese Navy kamakailan sa eroplano ng BFAR na nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Bajo de Masinloc. Ayon sa Philippine Air Force, bahagi ito ng kanilang mandato. That's part of our mandate to support any other aircraft that is in danger or in distress, to ensure the safety of any of our other government equipment, be it on air or on the ground. That's part of our mandate. Gayunman, depende pa rin ito sa ibibigay na instructions ng National Headquarters. Ayon kay Colonel Castillo, nasa 20 meters pataas ang safe distance ng isang helicopter sa iba pang aircraft. Sa panig ng Philippine Navy, hindi katanggap-tanggap ang aksyong ito ng China. Nangako ito na patuloy nilang poprotektahan ang ibang ahensya ng pamahalaan na nagsasagawa ng patrolya sa West Philippine Sea. The actions of the PLA Navy to endanger the life of the BFAR personnel is unacceptable. The AFP will not go down to the level of illegal actions when confronted with actions that are illegal, that are coercive. We will keep performing our mandate. We will support other government agencies and ensure that their lives are safe. Nauna nang kinondena ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nitong linggo ang iligal na pagmamaniobra na ito ng helicopter ng China. Well, it once again demonstrates that China is not a party that respects any form of international law or any form of dependability or reliability, because they have not been a credible citizen of the world, so to speak. And that's the Chinese Communist Party. Their expansionism, their disregard of safety, and their disregard of the rights, particularly of smaller states, is now patent and for the world to see. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Generally peaceful ang naging komemorasyon sa ika-39 na anibersaryo ng sa EDSA People Power kahapon ayon sa Philippine National Police. Nais naman ang isang human rights victims body na gawing nationwide ang EDSA People Power sa 2026. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Ligtas at maayos ang ika-39 na paggunita ng EDSA People Power Revolution kahapon. Ito ang tiniyak ng Philippine National Police o PNP sa kabila ng mga kilos protesta na isinagawa sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa pahayag na inilabas kahapon ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, sinabi nito na ang mapayapang pagsasagawa ng naturang aktibidad ay nagpapakita ng kanilang pangako na makapagbigay ng kaligtasan sa publiko. Sa taya ng PNP, umabot ng nasa 6,000 relihista ang nakilahok para pa lang sa kilos protesta sa People Power Monument sa EDSA White Plains Avenue. Samantala, nais na mas palawakin pa ng Human Rights Violations Victims Memorial Commission ang susunod na anibersaryo ng EDSA Revolution. Ang nais namin for next year, 40th anniversary, hindi na siya EDSA People Power. We will drop the EDSA. It will be People Power nationwide. Hinikayat din ng public historian na si Professor Xiao Chua ang lahat na ipagdiwang ang People Power Revolution dahil sa mga nakamit ng bansa, pangunahin na ang demokrasya. Whatever it is what we were expecting, we have to work hard for it. And yun yung naranasan natin in the past 39 years that we were working hard to achieve a better life for every Filipino. No? Now, of course, there are missteps, there are bad leadership. The elite has always been hijacking the gains of EDSA Revolution for their own good. At yan ang ayaw na ayaw natin. But we have to also celebrate. We have the internet, we have freedom of expression.
Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umanaw na sa edad na 76 si dating Bureau of Customs Commissioner Alberto Lina. Ang pagpanaw ni Lina ay inianunsyo ng Lina Group of Companies kahapon, February 25. Hindi na idinitali pa ang dahilan ng pagkasawi ng dating Customs Chief. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Bureau of Customs sa pagpanaw ng dating opisyal na 2 beses na nanungkulan sa komisyon noong taong 2005 at 2015. Mas mataas na ang benefits na makukuha ng dengue patients mula sa PhilHealth ayon kay PhilHealth spokesperson Dr. Israel Pargas. Sa panayam ng UNTV, sinabi ni Dr. Pargas na kung sakaling ma-confine dahil sa sakit na dengue, ang mild cases ay makakakuha ng 19,500 pesos mula sa dating 10,000 pesos. Samantala, ang severe cases naman na dati ay 15,000 pesos ngayon ay itinaas na sa 47,000 pesos. Dagdag pa ni Dr. Pargas, kasama na sa buong package ang lahat ng laboratory at gamot habang nananatili ang isang dengue patient sa ospital. Tiniyak naman ng opisyal na tuloy-tuloy lang ang serbisyo ng PhilHealth kahit pa nasa ilalim sila ng zero subsidy ng pamahalaan. Kasama po ang laboratory tests, kasama po ang mga gamot kung kinakailangan. May kasama rin po para sa doktor at of course, para po dun sa mga supplies na magagamit and even dun po sa para sa kwarto. Huwag pong mag-alala ang ating mga miyembro sapagkat patuloy po nilang makukuha ang kanilang mga benepisyo at patuloy rin po natin palalawakin pa ang mga benepisyong ito. Walo na ang naitalang nasawi habang nasa 3,379 ang naitalang mga kaso ng dengue sa lalawigan ng Cavite mula noong January 1 hanggang February 22, 2025. Ayon sa Cavite Provincial Health Office, mahigit 400% na mas mataas ito sa 664 cases noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Nangunguna ang Imus City sa may pinakamaraming dengue na umabot na sa 501 cases. Pumapangalawa ang Bacoor City na may 456 na kaso, Dasmariñas City na may 416 cases, General Trias City na may 394 cases at Tanza na may 335 cases. Patuloy naman ang paalala ng Department of Health na sundin ang 4S strategy o ang search and destroy, self-protection measures, seek early consultation at say no to indiscriminate fogging bilang pangontra sa dengue. Pinangunahan ngayon ng National Commission of Senior Citizen Region 5 ang pamimigay ng cash gift sa mga taga-Sorsogon sa ilalim ng Expanded Centenarian Act of 2024. Bukod sa mga centenarian, kabilang rin sa mga nabigyan ng cash gift ang mga matatanda, edad 80, 85, 90 at 95 anyos. Nasa mahigit 400 mga matatanda sa rehiyon ng Bicol ang mabibigyan ng cash gift. By this program, we really wanted na makatulong po sa kanila. Oo, sa pamamagitan ng pagbibili ng gamot nila, karagdagang pagkain nila para at least yung nutrition nila ay talagang matugunan ng maayos. At syempre, kung ano man yung magpapasaya sa kanila, ay gusto po natin na talagang makatulong. Sinimula na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pagbibigay ng libreng pagsasanay sa paggamit ng makabagong teknolohiya tungo sa digitalization sa lalawigan ng Albay. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, para saan yung free seminar na ipinagkaloob sa ilan nating mga kababayan sa Albay? Yes, Aga, ilan sa libreng pagsasanay ang tama at mabisang paggamit ng computer software, Excel at PowerPoint.
Sinimulan ito ng pamalampalalugan ng Albay at ng Department of Information and Communication Technology o DICT sa probinsya ng Albay. Layunin na naturang programa na maituro ang basic Microsoft productivity tools sa 12 kalahok ng pagsasanay na ito. Itinuro din ng DICT ang kaalamang magkaugnayan sa cybersecurity essentials at ang introduksyon sa word processing gamit ang Microsoft Word. May hands-on session din para sa participants ng training sa layuning mapabuti ang kanilang kahusayan sa mabilis na paggawa ng mga dokumento, presentations at data management, pati na rin ang basic troubleshooting. Makakatulong na magkaroon ng karagdagan at pagpapalawak ng kaalaman at kasanayan sa paggamit ng iba't ibang teknolohiya at practical na pagsasama. February 24, nagsimula ang training sa Digital Transformation Center sa Albay Capitol Annex na dinaluhan ng mga walk-in at online applicants. Nabalita dito sa Bicol, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Mahigit 30 organization sa samahan ng mga mangingisda sa Central Luzon ang nakikinabang ngayon sa Enhanced Kadiwa Program ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Layunin ng programa na mabigyan ng dagdag na pagkakakitaan ng mga mangingisda sa rehiyon. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, para saan ba yung Enhanced Kadiwa Program at papaano siya makakatulong sa mga mangingisda sa Central Luzon? Magandang tanghali, Ella. Ito yung programa ng BIPAR na layong magbigay ng libreng puhunan. Hindi cash, kundi produkto ang ibibigay ng BIPAR gaya ng isda na bibilhin ng BIPAR sa supplier at saka ibibigay sa samahan ng mga mangingisda sa Central Luzon. Pinakikinabangan ngayon ng mga mangingisda sa gitnang Luzon ang inilunsad ng BIPAR na Enhanced Kadiwa Program. Ayon kay Region 3 Regional Director Wilfredo Cruz, sa ilalim ng programa, nagbibigay sila ng libreng 100 kilo ng isda gaya ng bangus at tilapia. Direkta na silang kumukuha sa supplier at producer at ibibigay sa samahan. Pero bago sila bumili ang BIPAR, nagsasagawa muna sila ng seminar kung paano sila maaaring kumita. Kabilang na nga itong paggawa ng tinapa at boneless bangus at maging sa tilapia. Ngayon, yung logistics, yung ginunit kasi namin sila sa isang producer, yung na fish farmer, na ang parang gate ang bigay ng doon, parang gate. Kaya mas mababa sila sa palengke. Kaya naibibenta nila ngayon ng mas mataas. Kumikita sila ng ang markup nila 20 to 30 pesos per kilo. So mura pa din kumpara doon sa palengke. Ayon sa BIPAR, 120 pesos per kilo ang presyuhan ng angkat nila sa supplier ng isda. Kapag nakabenta na sila, tutulungan sila ng BIPAR na bumili direkta sa supplier para magtuloy-tuloy ang kanilang kita. Sa ngayon, karamihan sa mga nakikinabang ngayon sa Enhanced Kadiwa Program ay ang mga mangingisda mula sa Zambales, Tarlac, Aurora at Bataan. Ayon sa BIPAR, magtutuloy-tuloy ang kanilang seminar sa mga bayan at lungsod sa programang Enhanced Kadiwa sa Central Luzon para sa ekstrang pagkakitaan din ng mga mangingisda, hindi lamang sa pagpalaot nila sa dagat, kundi ang makapaghanap buhay at makapagtinda sila para kumita. At yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Nasawi ang 6 na sanggol sa Gaza sa loob ng 2 linggo dahil sa matinding lamig, kakulangan ng maayos na tirahan at pampainit ayon sa mga doktor at health officials. Ayon sa Patients Friends Benevolent Society Hospital sa Gaza City, 9 na bagong silang na sanggol ang dinala sa kanila dahil sa cold injuries. 5 sa kanila ang namatay, habang 1 ang kritikal ang kondisyon.
Isang 2 buwang gulang na sanggol naman ang binawian ng buhay sa Khan Yunis matapos itong matagpuang nanigas sa lamig sa loob ng tent. Nitong Martes, nasa 4 degrees Celsius ang naitalang temperatura sa Gaza. Ayon sa Hamas, nabigo ang Israel na magbigay ng sapat na tulong tulad ng mga tent at pampainit. Bagay na itinanggi naman ng Israel at sinasabing libu-libong tolda na ang naipasok sa Gaza. Sa gitna ng humanitarian crisis, patuloy ang tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas abang hindi pa tiyak kung palalawigin ang kasalukuyang tigil putukan na magtatapos sa Sabado, March 1. Pumayag na ang Ukraine sa isang major minerals deal sa Estados Unidos ayon sa isang opisyal ng Kyiv. Tinanggal ng Washington ang orihinal nitong kahilingan para sa $500 billion na bahagi ng kita mula sa likas na yaman ng Ukraine habang sinabi ni US President Donald Trump na dapat mabawi ng Amerika ang kanilang naibigay na tulong. Inaasahan na papunta si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Washington sa Biyernes upang lagdaan ang nasabing kasunduan. I hear that he's coming on Friday. Certainly it's okay with me if he'd like to. And he would like to sign it together with me. And I understand that's a big deal, very big deal. It could be $1 trillion deal. And look, we're spending hundreds of billions of dollars on Ukraine and Russia fighting a war that should have never, ever happened. That's a war that would have never happened. Ang Ukraine ay may malalaking reserba na mahalagang mineral tulad ng lithium, titanium at rare earth metals. Ngunit marami sa mga ito ang nasa ilalim ng kontrol ng Russia. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Efeso, Kapitulo 4, versikulo 29 na nagsasabi, "Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.